At pananampalataya, mga kapatid, ano? At sabi na makatapos po ito, the privilege of the believers. Ito po, ang pribilehyo ng isang mananampalataya. Ano po? Mapapansin po natin, mga kapatid, sa gospel natin ay may tatlong bagay lang po na gustong bigyan din ng Diyos ang gospel natin, no? Yung number 16, number 15, mga kapatid, no? Ang kausap dito ng Diyos ay walang ibang mga mananampalataya. Mga kapatid, ano? Mga tao na sila po, no? Sila po yung kausap ng Diyos dito, yung mga naglilingkod sa Diyos, mga alagad ng Panginoon, ano? Tayo po ba yung mga alagad ng Diyos? Yeah. No? Yung unang pribilehyo, pag sinabing pribilehyo, ito isang bagay na tandaan po natin na ito ay isang pagkakataon na ikaw ay magamit ng Diyos. Halimbawa, mayroong iniutos sa iyo, mga kapatid, no? Binigyan ka ng power, binigyan ka ng authority, mga kapatid. Amen ba? No? Binigyan ka ng na para ito ay yung sundin, ito lang yung gawin. Ito ay isang pribilehyo. At ang unang pribilehyo na binibigay ng Diyos sa mga mananampalataya, yung tinatawag natin God's authority. Ano yung God's authority? Ano yung nakalagay doon sa verse 15? Humayo kayo. Amen? Pag sinabing humayo, ito ay ang kausap dito ng Diyos, mga nangangaral ng salita ng Diyos. Napagkat hindi po lahat ay binigyan ng authority na ipangaral ang salita ng Diyos. Ito po isang pribilehyo, mga kapatid, para sa atin na tayo ay magamit ng Diyos, tayo ay tumatayo para ihayag, no, ang mabuting balita. Sino ba tayo pero dahil sa pribilehyo na bigay ng Diyos sa atin, ito ay ating ginagampanan natin. No, mga kapatid, sino ba tayo? Hindi naman tayo nag-aral. Amen? Pero tingnan nyo, sa biyaya ng Diyos, nakakatayo tayo, naihahayag natin ang salita ng Diyos sa iba't ibang tao, sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang ating mga pinupuntahan na prayer meeting and mga chapters, mga kapatid. Ayan po ba? God's authority, ano sinasabi doon? Na mga kapatid na ipangaral ninyo humayo kayo, sabi doon. No? At ang sabi doon, pag sinabing humayo, ibahagi natin, ipakilala natin, mga kapatid, ang mabuting balita. Sino ba yung mabuting balita? Si Kristo, mga kapatid. Maging buhay na patotoo tayo. Ito, sa mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin, ito yung isang authority na tayo ay tumatayo para ihayag, no? Ano yung ginawa ng Diyos sa ating buhay? Yung ating mga patotoo, yan na yung isang way para sila ay ma-convince, para sila ay lumapit sa Panginoon. Mga kapatid, kaibigan, magpakilala, magpatotoo para kay Kristo. Amen? Maging buhay na patotoo, buhay na saksi, mga kapatid, kaibigan. Yan po yan, hindi ko na po yan i-elaborate na maigi. Mga kapatid, kung i-explain natin yung faith, alam naman natin yan, mga kapatid, yan ay saan nagsisimula ang pananampalataya. Gaano kahalaga sa buhay ng mananampalataya ang pananampalataya. Mga kapatid, una, sabi nga, kinakailangan humayo kayo, mapakinggan nila, makarating sa kanila ang salita ng Diyos. Marinig nila ang mabuting balita. At ang mabuting balita ay walang iba si Kristo. Sabi nga, Romans 10:17, faith cometh by hearing the word of God. Hindi, sabi doon, walang, may mga ngaral lang kung may gagamitin ng Diyos. May magpapagamit sa Diyos. May gagamiting instrumento. May magiging vessel. Mga kapatid, amen po ba? At yun ay isang pribilehyo para sa atin. No, kahit hindi ka man mangangaral, pero doon sa iyong ginagawa, ikaw ay nagpapagamit
kay Kristo, ikaw ay nag-aakay na sila idalhin sa gawain ng Panginoon, nag-i-evangelize ka. Ini-evangelize mo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng iyong mga experience, sa pamamagitan ng iyong mga karanasan, sa pamamagitan ng iyong pagtoo na ikaw ay tinawag ng Diyos na dati ganito ang buhay mo, pero ngayon ikaw ay binago ng Diyos, ikaw ay niligtas mo. Amen? God's authority, mga kapatid, ano? Yan yung ibinigay sa atin ng Diyos, mga kapatid. Ano po? Pangalawa po, yung tinatawag din sa atin na ang pribileyo na ibinigay sa atin ng Diyos, no? Ma-share natin na ibahagi natin ng Diyos na ang tao ay sumampalataya. Bakit? Bakit kailangan nila sumampalataya? Sabi ng Panginoon sa verse 16, ang mga sumasampalataya sa Kanya ay ano? Maliligtas. Kailangan maniwala sila sa mabuting balita. Paniwalaan nila na si Jesus ay muling nabuhay. Maniwala sila ang kaligtasan ay magmumula lamang kay Jesus. Kinakailangan nilang sumampalataya. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos na tayo mga tao na ating napupuntahan, mga nakakausap, ipakilala natin siya. Sumampalataya sila kay Jesus. Kapag hindi ka sumampalataya kay Jesus, may kaparusahan, may punishment. Anong sinasabi? Ang hindi sumampalataya sa Kanya ay ano? Mapaparurusahan ng Diyos. Mapapahamak. Amen po ba, mga kapatid? Ano po yung privilege, mga kapatid? No? Pangatlo, ano yung privilege, mga kapatid? Sabi nga, tinuturuan tayo ng Diyos na tayo ay manampalataya sa Kanya. Hindi lang basta manampalataya. Kung hindi ano, sabi ng Diyos, mananampalataya ang may kalagit na gawa. Amen po ba? Sapagkat ang sabi ng Diyos, faith without action is dead. Amen? Kailangan tayo, mga kapatid kaibigan, sa araw-araw, mga kapatid, lumakad tayo sa harapan ng Diyos ng may pananampalataya. Walk by faith and not by sight. Mga kapatid kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos. Ano yung pribileyo? Ang sumasampalataya sa akin ay magkakaroon ng ganitong tanda. Ano man ang mapatungan ng kanilang kamay ay ano? Yung mga may sakit, isang pribileyo po yan. Huwag po tayong magyabang. Iyan ay, kung tayo man ay nagagamit tayo ng Diyos, huwag nating aangat ang ating sarili. Kung ikaw man ay ginagamit ng Diyos, ikaw ay nakapagpapagaling, ikaw ay ginagamit ng Diyos, huwag mong angkinin na ikaw ang nagpapagaling. Ito isang pribileyo lamang na tayo ay magamit ng Diyos bilang instrumento. Mga kapatid, tayo daluyan lamang. Wala sa atin ang authority, wala sa atin ang kapangyarihan para gawin yan. Kundi yan ay mismo galing sa Diyos. Tayo ay kinakasangkapan lamang ng Panginoon. Amen? Yan yung mga pribilehiyo ng mga mananampalataya. Sabi nga doon, no, dumampot ka man ng ahas, hindi ka no? Wag mo lang sasadyain. Uminom ka man ng lason, uminom ka man ng hindi ka mapapahamak. Amen ba? So mga kapatid, yan yung mga bagay na sinasabi dyan, nandun yung, pag ikaw may pananampalataya sa Diyos, mga kapatid, tatandaan nyo po, nandun yung God's protection ng Diyos sa atin. Yan yung mga pribileyo ng mga mananampalataya, mga kapatid. Kaya ang hamon sa atin ng Diyos sa umagang ito, mga kapatid, tayo mga ginagamit ng Diyos, mga kapatid, ang Diyos, tayo ay mamuhay sa harapan ng Diyos, na tayo ay sa Kanya, ay lumalakad ng may pananampalataya, lumakad tayo ng may pagtitiwala, lumakad tayo sa Kanyang harapan, na tayo, anuman ang ating hingin, mangyayari, hindi pa man natin nahawakan, hindi pa man natin nakikita, mga kapatid, pero naniniwala tayo, ay yan ay ibibigay sa atin ng Diyos. Amen? Hebrew 11:1, ang pananampalataya, sabi doon na kinalulugdan ng Diyos ay yung mga tao sa Kanya ay naniniwala
na mangyayari yung mga bagay na inaasahan niya na magdadating sa kanyang buhay. Amen? Amen!